Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Jessie dito sa ating dulang Love and Memories. Nasa huling semester na sa kolehiyo si Lorna at may isang gaya niyang estudyante ang nagka-interes sa kanya, pero binaliw na ni Lorna dahil hindi niya ito gusto at dinaniwala ang Jojo niyon dahil ang alam niya ay walang nobyo si Lorna, kaya minsan na nakita niya sa isang restaurant si Lorna. Tagal naman ng order ko. Gutom na ako. Buti sana kung may kakwentuhan ako dito. Wala naman si Jenny. May klase pa siya. Hindi bale. Hihintayin ko na lang yung order ko. Hi Lorna. Kumusta? Ang swerte ko, nakita kita. Nandito na naman yung taong kinaiinisan ko. Di naman pwede na aalis ako dito dahil may in-order akong pagkain. Sabi ko na nga ba nabigla ka. Nakita mong kagupuhan ko. Pwede bang dito na ako maupo? Dahil wala ko namang kasama, hindi ba? Bahala ka! Basta wag mo akong istorbuhin. Alam mo, Lorna, magandang pagkakataon na ito para sabihin ko sa iyo. Sana huwag kang magalit sa sasabihin ko sa iyo. Mahal kita. Pwede ba? Hindi ito yung tamang lugar sa sinasabi mo. Huwag kang umasa. Dahil hindi kita gusto. Ha? Wala ka namang nobyo. Mabuti pa siguro sumama ka sa akin. Halika. Bitawan! Bitawan mo ako! Huwag mo pwede nung ayaw sa'yo. Para hindi ka mapahamak. Hoy, gago. Huwag kang mangialam dito. Problema namin ng nobyo ko to. Miss, totoo bang sinabi niya na nobya ka na? Hindi! Hindi totoo yan! Ganun pala Sige, umalis ka na. Kung hindi sasabog ang utak mo. Ha? Nakikita mo to? Oh, baril. Huwag mong tutukan ng baril. Huwag! Hindi kita papatayin. Basta huwag mo lang ulitin ang ginawa mo, ha? Huwag mo na siyang lalapitan. Dahil binabantayan ko siya. Sige na! Umalis ka na! Alam mo ba, Iha, yung amiga ko, may binatan palang anak. At nang makita ka niya, ang gusto niya ay maging magbalai kami. Ay naku mama, pwede ba? Huwag niyo munang isipin yan. Ang gusto ko, makapasa sa board exam para makapagturo ako. Para naman makatulong ako sa inyo. Lord na Iha, huwag ka nang mag-alala sa bagay na yan. Kaya ako nagsuporta sa'yo. Dahil yan ay tungkulin ko bilang magulang mo. Nabigyan ka ng magandang kinabukasan. Salamat po mama ha. Dahil sa mga sakripisyo ninyo sa akin, hindi na ninyo inisip ang inyong sarili. Hindi na kayo nakipag-asawang muli. Ay, Iha, mahirap pumanap ng gaya ng daddy mo. Kung gaya kong nabalo ay baka mahalang ako dahil sa ginhawa na maibibigay ko sa kanya at saka mag-isip pa ng masama sa iyo. Ma, huwag naman kayong manghusga kaagad. Bakit? May nangyari ng ganun sa inyo? Ay, oo, Iha. Akala ko minahal niya ako. Yun pala, pera lang ang kailangan niya. Buti na lang. At maaga kong natuklasan ang kalokohan niya. Kung hindi, baka naubos ang pera natin. Ano? May mga taong ganyan pala na mapagsamantala.
bakit hindi niyo pinakilala sa akin para alam ko ang ugali ng taong yon na nagsamantala ng pagkakataon? Ay, hindi ko na sinabi sa iyo. Dahil kinilatis ko muna ang pag-ugali niya. At nalaman ko na hindi pala siya mapagkakatiwalaan. Kaya mag-ingat kang mabuti, Iha, kung sakaling may manliligaw sa iyo para hindi ka masaktan. Ah, ang ibig ninyong sabihin, Mama, pwede na akong tumanggap ng manliligaw? Oo naman. Para malaman ko muna ang tunay niyang pagkatao. Kung mabuti siyang tao at mapagkakatiwalaan. Kaya huwag kang magmadali na sagutin ng isang lalaki. Subukan mo muna siya kung tapat ang hangarin niya sa iyo. Oh, ano nang plano mo ngayon, Beshi? Malapit na nating malaman ang resulta ng ating examen sa board. Oo, Bessie. Sana makapasa tayo, no? Para sulit ang pag-aaral natin ng ilang taon. At lahat ng sakripisyo natin sa pag-aaral ay mapalitan ng saya kung nakapasa tayo. Oo naman. Dapat lang na maipasa natin ang examen sa board para madali ang paghanap ng mapapasukan, di ba? Sa akin naman, may kilala si Mama na nagmamay-ari ng isang universidad at kaya raw niya akong ipasok doon. Kaya lang, hinihintay ko pang resulta ng exam natin. Naku, swerte mo naman kung may mapapasukan ka kaagad. Sana magkasama tayo, ano? Para masaya ang samahan. Di tayo maghiwalay. Huwag kang mag-alala, Bes. Basta may bakante, ikaw ang irerekomenda ko doon. Dahil matalino ka eh. At kayang-kaya mo ang magturo sa isang universidad. Pero mataas ang standard dyan. Dahil universidad ang pagtuturuan mo. Naku, Beshi, sa high school muna ako magsisimula. Baka di ko kayanin ang magturo sa isang universidad. Di gaya mo, napakatalino. Kaya saan ka man mapunta, ay kaya mo. Alam mo ba, anak, lagi kaming nangungulilan ng itay mo sa'yo. Dahil matagal bago ka namin makita at makapiling uli. Ngayon ay masaya na kami dahil umuwi ka na. Ganon din ako, inay. Namimiss ko kayo ni Itay. Kaya lang, ito kasi ang trabaho ko. Laging nasa barko. Kaya kailangan na magtiis muna tayo para sa ating kabubuhay ang pagtatrabaho ko. Salamat, anak. At hindi ka nagsasawa na sumuporta sa amin ng itay mo. Lahat ng aming pangangailangan ay binibigay mo. Hindi mo kami pinapabayaan. Mahal ko kayo ni Itay, inay. Dahil kayo ang pinagkakautangan ko ng buhay. At ginawa ninyo ang magsakripisyo para makatapos ako sa aking pag-aaral. Ay, siyempre naman, anak. Wala kaming maipamamana sa'yo kundi ang iyong pag-aaral. At mabuti naman, ibinuhos mo ang iyong panahon sa pag-aaral mo noon. Kaya ngayon, may maganda ka ng trabaho at malaki ang sahod. Oh, asa na naman si Itay? Ang aga-aga, wala na siya dito sa bahay. At nandyan na naman sa tindahan na nakikipagkwentuhan. Sigurado yan, anak. Baka nagyayabag na naman na umuwi ka at maraming pasalubong ang dala mo para sa amin. Yung iba, inay, bigyan ninyo ang mga kapitbahay at kamag-anak na kailangan ng tulong dahil sa hirap ng buhay. Oo naman, anak. Kaya pag nabalitaan na nandito ka, nako, sigurado na maubos siyang pasalubong na dala mo. Sige lang po, inay, dahil nakakatulong tayo. Para ang biyaya ng Diyos ay laging dumarating sa atin.
ikaw ha. Pag umuwi ka, lagi mo akong sinosorpresa. At masayang-masaya ako. Dahil sa maikling bakasyon mo, makakapiling kita. Alam mo, Lorna, kung papayag ka lang, ang gusto ko sana ay magpakasal na tayo. Sana nga. Pero hindi ko pa nasulit ang pagod ko sa aking pag-aaral eh. Gusto ko munang gamitin ang aking pinag-aralan at madali na lang yung pagpapakasal na sinasabi mo. O kailan mo naman ako ipapakilala sa mga magulang mo para alam naman nila na may nobya ka na. Siguro hindi pa nila alam na may karelasyon ka na, no? Tama ka, Lorna. Pero kung gusto mo, pagkatapos nating mamasyal ay pupunta tayong sandali sa bahay namin para makilala mo ang aking mga magulang. Oh, ako naman, kailan mo ako ipapakilala sa mama mo? Malapit na, Jessie. Dahil pinayagan na ako ni Mama na magkaroon ng manliligaw para makilatis ka niya. Kung mapagkakatiwalaan ka o mukhang pera. Hindi, Ganun joke lang. Oh, siyempre, nag-aalala ang mama mo kaya inaalagaan niya ang iyong kapakanan para maging maayos at maganda ang iyong kinabukasan. Aba, mukhang masaraping niluluto mong ulam, Minang. Amoy pa lang ulam na. Oh, bulalo ba yan? Ay, oo, Juan. May bisita kasi ang anak natin. Kaya sinabi niya na magluto ako ng bulalo at iba pang putahe. Ba, espesyal yata yung sinabi ng anak mong bisita. May sino ba yan? Sinabi ba sa'yo? Kung sino yung bisita niya mamaya? Ay, hindi niya sinabi. Hindi bali, makikita naman natin mamaya kung dumating siya. Abay, ano ba sa palagay mo, Minang? Sino kaya ang bisita ni Jessie? Baka naman nobya niya. Ay, hindi ko alam. Basta maghintay na lang tayo at makikita na rin natin kung sino ang isasama niya dito sa bahay. Mabuti na lang. At naipaayos na rin ang bahay natin, maluwag na at kumpleto sa mga kagamitan ngayon. Ay, oo, Juan. May napaglilibangan na tayo tulad ng TV para malaman ang nangyayari sa ating paligid at sa ating bansa. Hindi na ako nagpupunta diyan sa kapitbahay ngayon para makinood ng TV. Dahil may sarili na tayong TV at hindi na rin nakakahiya kung sino man yung bisita niyang darating. Aba, may huminto na kotse sa harapan ng bahay. Sino kaya ang dumating? May magandang babae na bumaba at inaalalayan ni Jessie. Parang artista. Ang kinis ng kutis at saka maputi. Imposible naman na nobya ni Jessie yan. Sa kilos at pananamit ay halatang may kayang babaeng yan. At di bali, makikilala rin namin kung sino ang babae niyan. Ayan, naglalakad na sila. Papunta na sila dito sa loob. Kaya dito muna ako sa sala para malaman ko kaagad kung sino yung bisita ni Jessie.
Inay, siya po si Lorna, ang aking nobya na isang napakabait at masipag na guro. Lorna, ang inay Minang ko. Kumusta na kayo, Inay Minang? Kinagagalak ko po kayo makilala. Maayos naman ang kalagayan namin. Alam mo, parang hindi ako makapaniwala na may nobya na itong si Jessie. Matagal na ba kayong may relasyon? Opo. Mula nung nag-aaral po ako sa kolehiyo hanggang sa nakatapos po at awa ng Diyos, nakapasa bilang ganap na guro. Ang swerte naman ng anak namin sa'yo. Dahil isa kang titulada at may kaya pa. Ano naman ang sabi ng iyong mga magulang tungkol kay Jessie? Kwan po, Inay Minang. Hindi naman sila tutol sa aming relasyon dahil tinupad ko ang aking pangako sa mama ko na ako'y magiging isang guro. Mabuti naman kung ganun. Para walang problema. O ano, may plano na ba kayong magpakasal? Para masabihan na namin ang iba naming kamag-anak na malaman ang inyong pagpapakasal. Kwan po, Inay Minang. Hindi pa namin napag-uusapan ni Jessie yan. Hahayaan niyo po. Sasabihin namin sa inyo kung kailan ang itakdang pagpapakasal namin ni Jessie. Dito ko malang hihintayin yung kaibigan ko para samahan niya ako doon sa dadalawang kong okasyon. Sana naman dumating na siya para hindi naman ako mainip dito. Teka, si Lorna ba yung may kasamang lalaki at kumapit pa sa bisig niya ang lalaking yon? Sino siya? Mabuti pa lalapitan ko siya at tatanungin para malaman ko. At sana hindi niya nobyo yan. Hi, Lorna. Kumusta ka na? Sino ba yung kasama mo? Pwede bang malaman? Hindi na kailangan na malaman mo. Siguro hindi ka naman bulag o walang pakiramdam. Siya ang nobyo ko. Naiintindihan mo? Ha? Akala ko ba? Bakit ko ngayon ko lang nakita? Balikbayan ba siya? Oo, kaya wala kang pakialam. At pwede ba, huwag ka nang magtatanong? Sige, aalis na kami. Hindi totoo ito. Sa bagay, hindi pa naman sila kasal. Kaya may pagkakataon pa para makakuha ko si Lorna. At kailangan na mawala sa landas ko ang lalaking yon. Hindi ako makapapayag. Hindi! Ano kaya ang pinaplano ni Jojo kay Lorna? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Jessie dito sa ating dulang Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora.
Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.